Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 Chinese at 3 Pinoy arestado ng NBI sa Pangasinan dahil sa human trafficking. 9 na menor de edad na biktima ng child labor na sagip. Package na may lamang cocaine at ecstasy na sabat sa Port of Clark. Election Day sa May 12, idineklarang special non-working holiday ng palasyo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang 2 Chinese at 3 Pilipino na sinasabing sangkot sa qualified trafficking at iba pang paglabag. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, dinakip ang mga suspect sa isang operasyon sa Suwal, Pangasinan matapos makatanggap na sa pilitang pinagtatrabaho ang ilang menor de edad sa kanilang mga fish cage. Kinilala ang mga suspect na sina Zong Gang Ki at Wen Ki, kapwa Chinese, at sina Angeline Ramirez, Marichel Ambrosio at Jay Amor. Nasagip naman sa operasyon ang 10 biktima ng human trafficking, 9 dito ay menor de edad. Nadiskubre pang 2 sa minor victims ay nabuntis ng kanilang live-in partners na edad 23 at 22 anyos. Hawak na ng Municipal Social Welfare Department ng Suwal LGU ang mga biktima. Samantala, bukod sa qualified trafficking, nahaharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Anti-Child Labor Act, Republic Act 8550 o ang Fisheries Code of the Philippines at RA 12022 para sa economic sabotage. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Clark ang mga iligal na droga na sinasabing galing London, United Kingdom at patungo sana sa Dumaguete City. Sa inspeksyon gamit ang K9 unit at actual na pagbubukas ng package, tumambad ang 5 vacuum-sealed plastic packs. 2 rito ay may lamang puting pulbos na cocaine habang ang 3 ay naglalaman ng dilaw na pulbos na kinilalang ecstasy. Tinatayang nasa mahigit 1 milyong piso ang kabuang halaga ng mga nasabat na droga. Ayon sa Customs, ang operasyon ay naganap matapos makatanggap ng tip mula sa PIDEA. Agad namang naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa shipment dahil sa paglabag sa Customs at Dangerous Drugs Act. Formal nang idineklarang holiday ang May 12 Lunes upang bigyang daan ang pagdaraos ng national at local elections kasunod ng rekomendasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Sa Proclamation No. 878, isang special non-working holiday ang nasabing petsa para makalahok ang mas maraming rehistradong Pilipino sa gaganaping botohan sa buong bansa. Pinalawig naman ng COMELEC ang pre-voting enrollment sa overseas absentee voters hanggang 11:59 p.m. ng May 10 mula sa dating May 7. Ang pre-voting enrollment ay requirement bago makaboto ang overseas Filipino voters. Samantala, bago ang eleksyon ay nagpaalala ang COMELEC sa mga botante na maaaring hanapin ang iyong polling place online. Magtungo lamang sa precinctfinder.comelec.gov.ph at ilagay ang inyong buong pangalan, araw ng kapanganakan at lugar ng pagpaparehistro. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.